Good evening dito sa Middle East. Kumusta ang lahat sa mga ka-OFW ko? Kumusta ang lahat? Kumain na ba kayo? Tapos na kayo sa trabaho niyo? Ako hindi pa. Katatapos ko lang maglinis sa taas sa kwarto ng amo ko. Ganito. Sa planong mag-abroad dito sa Middle East, pag-isipan yung mabuti ng million times kasi hindi biro ang magiging isang katulong o magiging isang OFW dito sa Middle East kasi ang mga Arabo, hindi natin alam kung okay ang ugali, kung yan amo mong babae, kung okay ang ugali, no? Kasi kadalasan dito, no, nagsisilos. Yan ang hindi ko alam, na bago ka pa nga lang, pagsilusan ka na ng amo mo, wala ka namang ginagawang masama. Ito. Tapos, takot pa yung amo mo na makikita itong maliit lang na buhok. Bakit? Gaano na ba kamanyak yung mga Arabo? Dito, yung mga asawa niya na Arabo, gaano na kamanyak? Na pag nakita lang yung ito, nagsisilos na. Ganito. Bakit kaya ang mga Arabo kumuha pa ng Pilipina na katulong or kadama or sagala? Bakit kailangan pa niyong kumuha ng katulong or housemaid or kadama sakala? Nagsisilos lang pala kayo. At saka higit sa lahat, hindi po lahat ng Pilipina na pumapatol sa amo. Paano naman kasi ang ibang OFW pumapatol sa among employer? Kaya shout out sa mga OFW dyan na iba na pumapatol sa amo. Huwag po niyong gawin kasi nadadamay ang mga matitino. Ganito. Tingnan mo ngayon, mga first timer ang iba, pinagsilusan na para ng Teletubbies ang suot kasi napakahaba ng uniform. Pinagsilusan pa. Takot pa na maitanong si worker sa employer na amo na lalaki. Akala niya aangkinin. Sus, kung ako, kung sa akin lang, no, sa aking sitwasyon, hindi rin ako pumapatol sa mga asawa niyo, sa mga Arabo. Bakit? Hindi naman tayong mga Pilipina pumunta dito sa Middle East para makipaglandian, makipagrelasyon kahit sinong lalaki dito sa Middle East. Pumunta tayo dito para magtrabaho. At sana may aral din sa ibang OFW na single mom na pumatol sa among employer. Kasi kayo, kung anong gawain nyo sa Pinas, huwag nyong dalhin dito sa Middle East. Bakit? Pumunta tayo dito sa Middle East para magtrabaho para sa kinabukasan ng pamilya natin sa Pilipinas na naiwan, or para sa mga pamilya natin sa Pilipinas na naiwan sa mga anak para sa kinabukasan nila. Kasi para maiahon ang kahirapan. Ganon yon. Kung bakit tayo nag-abroad dito sa Middle East. Hindi tayo pumunta dito sa Middle East, sa mga Arabs country, para makipaglandian kahit sinong lalaki sa video call man or sa sarili mong employer. Hindi. Huwag po kasi kayong pumapatol. Tingnan nyo ngayon, maraming nadadamay. Pero kung ako ang pagsilusan ng amo kong employer na babae, shock na makipagpatay ako dahil hindi naman ako pumunta dito sa lugar nyo at saka sa bahay nyo na makipaglandian. Pumunta ako dito para magtrabaho at umayos din ang mga employer na babae o lalaki na magpasweldo. Bakit hindi sila maayos magpasweldo? Delay doon na sa pangalawang buwan. Yung iba, pangatlong buwan, pang-apat, installment pa, hindi binibigay ng every month sa tamang date. O kaya sa katapusan, okay lang, pero sumubra na. Kasi ang mga babae ditong mga Araba, kung ano-anong ginagawa sa sarili na ito pinapa-inject. Bawat inject yan, 1,000. Oh. Kaya nga sila, maraming nararamdaman kasi kain, tulog, upo, inom ng gawa o tsay. Yun lang ang sa kanila.
Walang ginagawa yan. Magluto-luto man yan konti, ganyan. So, magkakalat yan dito sa kusina. Lahat ng kusina dito sa mga table, puro kalat, walang space. Ganon yan sila. Kaya dapat wag kayong magsilos mga among babae, mga madam. Wag kayong magsilos. Mapisawi zelos. Les inti siya Pilipina kadama. Padin sawi zelos. Inti maibi Pilipina kadama. Di Pilipin or ahada street ticket pa din mo di Pilipin. Kalas. Badin. Inti sawi kulo syugol. Mapisil Pilipina kadama. Asyan mini kulo Middle East. Hada muskila sawi jilos. Hada kadama. Sawi imot. Asyan sawi jilos. Sim ana syugol quit. Ana syugol. Ana sawi nadif hada sala. Badin hada baba. Hada baba. Pimina ugudi. May sir. Hada kadama sawi nadif sawi syugol. Badin hada baba ugudi mina. May sir. Mafikwis mo gida. Lesh. Adin inti sila kadama. Gida. May sir. Haram. Pas hada mafi malum haram. Le. Malum ala. Hada tani kalam. Mafikuf Allah. Ana malum mafikuf Allah. Kam marahada sali. Esa ulala. So ijilos. Badin may sir. May bihada syubhada. Lazim ilbis hada tawila. Long sleeve. Shifty. Hada hag-ana uniform quaid. Ayan mama kibir jib kulo uniform istri. Jib. Kulo istri. Hag-ana jeans istri. Jib. Basmini. Mapi jib uniform. Hada jib uniform bas wahid. Ana may bi ana jib hag kadama hag sister baba. Ayan hada sister baba. Kadama. Hada uniform. Hada sim tilitabis tawila. Madre sino muskila. Pi muskila awol mo gida. Mungkin pi muskila muk madre. Kulo pi muk muskila. Madre. Mafi kuf Allah. Badin ala malum. Sino muskila. Muskila leshi shil Pilipina kadama. Sa ulala. Tayo naman mga OFW, tayo naman mga Pilipina, pumunta naman talaga tayo dito sa Middle East para magtrabaho ng maayos. At saka dapat din maayos ang sweldo. Kalain mo unlimited yung trabaho. Sabi isyugol wajid. Dito siguro walang makatiis kasi ang laki ng bahay dito. Tapos marami pang mga bata, kalat ng kalat, no? Nalilito ako. Minsan yung utak ko parang naalala ko nga, minsan tumutulo yung luha ko, no? Pag naglinis. Ganun. Hindi biro ang pag-abroad, kailangan mo. At saka dapat yung mga agency dyan, dapat i-monitor niyo yung tao nyo. Hindi yung nagawa kayo ng GC, mga agency ha, mga to all agency. Nagawa lang kayo ng GC, tapos pag na-deploy nyo na, inaalis nyo na sa sa GC nyo. Walang kwenta yung gumagawa ng GC dyan. Ng mga agency. Pag na-deploy na. Tapos na pinirahan, parang bininta na yung aplikante dito sa Middle East. Wala na. Hindi namin na-monitor. Ganon naman talaga eh. Basta lang napirahan na, hindi na pinapansin. Ganon. Kasi pag may problema si worker, may problema si worker tungkol sa salary, sa sahod, sa sweldo. Kasi yung mga employer dito, hindi yan nagbibigay ng sweldo. Yung iba, 3 buwan bago ibigay. Tapos wala naman akong narinig yan, 3 buwan walang sweldo. Kapatid kasi ng amo ko, sabi daw 3 months walang sweldo yung katulong. Wala namang kwenta kasing pumunta dito pala na walang sweldo 3 buwan. Dapat kasi yung agency niya may din. Kaya kung ganyanin ako, siguro magwala ako. Hindi nila ako magtrabaho. Tapos sabihin hindi na magtrabaho. Tapos nagsenta ng 20 real. Ano kaya yun? Ginawang tanga yung katulong niya. Mas mahirap kasi sa lahat pag hindi ka marunong mag-Arabic. Tinuruan ko na yun ng Arabic. Sabi ko, sundin mo kung ano yung tinuro ko. Pag tinuro dapat, sundin yung kaklaro ng sinasabi ko na Arabic, translate ko pa sa Tagalog. Napakahirap din. Ano kayang klaseng utak din, no?
kahit wala kang experience sa Pilipinas sa trabahong gawaing bahay, dapat din, sundin mo yung anong tinuro. Pasalamat nga may nagturo ng Arabic. Ako dati, yung agent ko hindi nga nagturo ng Arabic. Matagal yun dito sa abroad Basta lang pinirahan lang ako. Ganun. Dapat nga marunong silang mag-share kung anong nalalaman nga sa Arabic. Ang tagal-tagal na sa Middle East. Wala. Mahirap Dapat nga sa mga baguhan ngayon, yung mga first timer, dapat magpaturo na kayo ng Arabic para hindi kayo mahirapan pagdating dito, no? Kasi ang mga Arabo, kadalasan hindi marunong mag-English. Hindi kasi maaga yung nag-asawahan. Hindi marunong mag-English. Marunong may mag-English konti, yung English barok, yung hindi mo maintindihan. Minsan ikaw na lang yung magsaway na hindi ganito ganyan. Na yung English niya hindi tama. Ako dati, may nagturo sa akin, no? Katulong sa kabilang bahay. Unti-unti ko namang nakuha yung Arabic Dapat ilagay natin sa utak natin, hindi natin ilagay yung mga problema, mga problema dyan. Nahulog pa nga ako dati dito, naglinis Kaya, ayoko nang bumalik, no? Kasi, nagbagong mga ugali, lahat dito bilihin, no? Magbili ka pa ng personal hygiene mo, sabon, napkin, shampoo, internet pa, ikaw magbili. Ako talaga, napkin, sabon, shampoo, internet, uniform, ako yung bumili. Kasi pag sila yung bumili, bibilhan ka ng sobrang nipis, makikita yung yung suot mo sa loob. Napakapangit tapos napakainit dito. Yung mahirap sa kanila, bibilihan ka lang ng napakanipis na uniform para kang Teletubbies. Itong uniform ko to sa naging employer ko sa Kuwait. Nagsisi nga ako, dapat yung naging employer ko sana yung nagbakasyon sa London Dapat doon na lang ako. Nagsisi nga ako, pero huli na. Dapat hindi na ako bumalik dito sa kanila. Kasi nahirapan sila pag sweldo Ano-ano kasing ginagawa ng amo ko sa pera. Pag nakakapos na yun, sa akin yan manghiram. Ganon. Kaya, kayo dyan, kung sino man dyan na hinihiraman ng amo, dapat singilin nyo agad kasi mayroon daw nang hiram na sinabi na hindi daw siya naghiram. Ako sasabihin na hindi nanghiram. Sabihin ko talaga na huwag kang ganyan. Alam yan ng Panginoon, sabihin ko talaga. Alam yan ni Allah.